Ezekiel, Kabanatang 24. Muli, ng 9 na taon, ng 10 araw ng buwan, ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, isulat mo ang pangalan ng kaarawan. Ang kaarawan ding ito, ang hari sa Babylonia ay nagpakalapit sa Jerusalem sa kaarawan ding ito. At ipagsabi mo ng isang talinghaga ang mapanghimagsik na sangbahayan at sabihin mo sa kanila, Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, magsalang ka ng kaldera, isalang mo at buhusan mo rin naman ng tubig. Pisanin mo ang mga putol niyaon doon, lahat ng mabuting putol, ang hita at ang balikat, punuin mo ng mga piling buto. Kumuha ka ng pinili sa kawan, at ibunton mo ang mga buto sa ilalim niyaon. Pakuluan mong mabuti, oo, lutuin mo ang mga buto sa loob niyaon. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sa aba ng mabagsik na bayan, ng kaldera na may kalawang, at ang kalawang ay hindi naalis doon. Ilabas mo na putol-putol, walang saplaran na ginawa roon. Sapagkat ang dugo niya ay nasa gitna niya, kaniyang inilagay sa luwal na bato, hindi niya ibinuhos sa lupa na tabunan ng alabok, upang pukawin ang kapusukan ng manghihiganti. Inilagay ko ang kanyang dugo sa luwal na bato, upang huwag matakpan. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sa aba na mabagsik na bayan, akin ding palalakihin ang bunton. Ibunton ang kahoy, paningasin ang apoy, pakuluang mabuti ang laman, palaputin ang sabaw, at sunugin ang mga buto. Kung magkagayoy ipatong mong walang laman sa mga bagan niyaon, upang uminit, at ang tanso niyaoy masunog, at nang ang dumi niyaon ay matunaw roon, upang mapugnaw ang kalawang niyaon. Siya'y nagpapakapagod sa paggawa, gayunmay ang maraming kalawang ay hindi naaalis. Ang kalawang niyaon ay hindi naaalis sa pamamagitan ng apoy. Nasa iyong karumihan ang kahalayan, sapagkat ikaw ay aking nilinis at hindi ka nalinis. Hindi ka na malilinis pa sa iyong karumihan, hanggang sa aking malubos ang aking kapusukan sa iyo. Akong Panginoon ang nagsalita, mangyayari at aking gagawin. Hindi ako magbabalik loob, ni magpapatawad man, ni magsisisi man, ayon sa iyong mga lakad, at ayon sa iyong mga gawa, kanilang hahatulan ka, sabi ng Panginoong Diyos. Ang salita ng Panginoon ay dumating din sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, narito, aalisin ko sa iyo sa pamagitan ng kamatayan ang nasa ng iyong mga mata. Gayunmay hindi ka tatangis, ni iiyak man, ni aagos man ng iyong mga luha. Magbuntong hininga ka, ngunit huwag malakas, huwag mong tangisan ang patay. Tali mo ang pugong mo sa ulo, at isut mo ang iyong mga pangyapak sa iyong mga paa. At huwag mong takpan ang iyong mga labi, at huwag kang kumain ng tinapay ng mga tao. Sa gayoy nagsalita ako sa bayan ng kinaumagahan, at sa kinahapunan ay namatay ang aking asawa. At aking ginawa ng kinaumagahan ang gaya ng iniutos sa akin. At sinabi ng bayan sa akin, Hindi mo baga sasaysayin sa amin kung anong mga bagay ito sa amin, na ikaw ay gumagawa ng ganyan?
na magkagayoy sinabi ko sa kanila. Ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Salitain mo sa sangbahayan ni Israel. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Narito, aking lalapastanganin ang aking santuaryo na kapalaluan ng inyong kapangyarihan, na nasa ng inyong mga mata, at kinahihinayangan ng inyong kalooban, at ang inyong mga anak na lalaki at babae na inyong iniwan sa hulihan ay mga bubuwal sa pamagitan ng tabak. At inyong gagawin ang aking ginawa, hindi ninyo tatakpan ang inyong mga labi, o kakain man ng tinapay ng mga tao. At ang inyong turbante ay malalagay sa inyong mga ulo, at ang inyong mga pangyapak sa inyong mga paa. Kayo'y hindi tatangis o iiyak man, kundi kayo'y mga lulupaypay sa inyong mga kasamaan at mga dadaingang isa't isa. Ganito magiging isang tanda sa inyo si Ezekiel. Ayon sa lahat niyang ginawa ay inyong gagawin. Pagka ito'y nangyari, ay inyong ang malalaman na ako ang Panginoong Diyos. At ikaw, anak ng tao, hindi baga mangyayari sa araw na aking alisin sa kanila ang kanilang lakas, ang kagalakan ng kanilang kalwalatian, ang nasa ng kanilang mga mata, at ang kanilang pinaglalagakan ng kanilang puso, ang kanilang mga anak na lalaki at babae, na sa araw na yaon ang makatatanan ay paruroon sa iyo, upang iparinig sa iyo ng iyong mga pakinig. Sa araw na yaon ay mabubuka ang iyong bibig sa kanya na nakatanan, at ikaw ay magsasalita, at hindi na mapipipi pa. Gayon, magiging isang tanda ka sa kanila, at kanilang malalaman na ako ang Panginoon.